Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Lumago po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pananambahan na tinatawag po na sermon. Sana ay hindi pa po inaantok ng iba at patuloy pa rin na maging eager sa pakikinig sa salita ng Diyos. So, tayo po ay kasalukuyang bumabagtas o tinatalakay natin yung 5 major subject na God, Man, Sin, Satan, and Salvation. Noong nakaraan po ay tinalakay natin yung sin. At hindi po tayo natapos ron dahil kung matatandaan nyo ay nasa 3 bahagi lamang ang ating natalakay dahil ang aking time frame lang po ay nasa 20 minutes lang. Kaya doon sa 20 minutes na yon, dapat natin puntos ay may bato ko. Kaya pipilitin natin sa puntong ito na talakayin maayos yung part 2 ng sin. At yan po yung ating title ngayon na patungkol po sa kasalanan. Kung gagawa tayo ng illustration nung ang God na gumawa ng tao ng unang panahon na lalaki at babae ay na-fall sa pagkakasala sa simpleng huwag. Itong mga tao na to na ginawa ko ng Diyos. Samantalang ito po ay perfect. Doon nila lang niya. Ayon niya sa Genesis chapter 1 verse 31. Wala kapintasan itong taong nilalang ng Diyos. Nagkasala lang sila nung dumating sa Satanas at tinukso ang tao at nagkasala. Sa huling panahon, ngayon, may tanong dyan, bakit nagkakasala yung tao? Ang sabi po kasi dito sa John, chapter 3, verse 3, chapter 3, verse 4, ay ganito po ang sinabi. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. So palagi pong binabasa ito ng mga ngaral ng una, mga ngaral sa amin. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So naglagay ako dyan ng ilang mga talata, ano-ano yung mga possible na pwedeng masalangsang ng mga tao, ng mga Kristiyano sa huling panahon. Gaya ng nabanggit ko, dito sa simpleng huwag na to, maraming sumasalangsang dito. Kung maraming hindi nakakasunod dito. Gaya na lang nun, hinalibawa ko po yan, nung nakarang tayo ko po dito, na yung simpleng huwag, napakaraming mga taong hindi nakakasunod. Ang sabi, huwag nating pababayaan ang ating pagsamba, pero marami ang hindi nakakasunod yan dahil kung nasusunod nila yan, marami tayo dito. Puno yung church. Lahat ng nabautismuhan, nandito sa loob ng simbahan. Nagkakasala ka ba? Kung hindi mo masunod yung utos na ito? Yes po, dahil sabi dito, ang sino gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So nasalangsang mo siya, hindi mo siya nasunod. So kapag lumitan ka, tuwing unang araw sa linggo, sumasalangsang ka sa kautusan at nagkakasala ka. Isa yan, isang halimbawa yan. Nasa Hebreo 10:25, yun po yung nalagay ko sa screen. At pangalawa, yung nasa Ephesians 4:26. Ang sabi po ay ganito. Naihalimbawa ko rin po ito noong nakaraang linggo, ngunit gusto kong sariwain sapagkat may pinapagbigay pahiwatig itong talata pong ito. Ephesians 4:26. Kayo'y mga galit at huwag na fall, na disobey ng mga tao ni Adan at ni Eva, itong simpleng huwag. So kaya possible sa huling panahon, sa panahon natin ngayon, na hindi rin masusunod ng ibang mga Kristiyano ito. Gaya niyan, merong hindi sumusunod. Ang sabi pa dito sa Ephesians 4:26, kayo mga galit at huwag mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Bakit isinulat ang talata pong ito? Dahil ayaw ng Diyos na yung puso natin ay nakatanim ng galit.
Kaya sinabi ko rito, kayo mga galit at huwag kayo magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kadalasan po kasi sa atin, ang nakatanim sa ating mga puso ay galit. At yan ay isang kasalanan. Ang inuutos po sa atin, ang itatanim natin sa ating mga puso, ito. Love. Sino nagsabi niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Diyan, nandiyan po yan sa monitor. John chapter 15 verse 21. 15:12 ng John. Ito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Siya mismo ang nag-utos po nito sa kanyang mga alagad. 15:12. Ito ang aking utos, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi yung nasa Ephesians 4:26 na nagtatanim ng galit. Nasusunod ba? Yung huwag? Ang sabi niya, huwag lumubog ang araw sa iyong galit. So kung may galit ka sa puso mo, nasasalang mo to. Yung ating kautusan. Yung nasa John, 1 John chapter 3 verse 4. Ano yung pinapatanim sa ating mga puso? Ito. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, siya mismo yung nag-utos sa mga alagad. Ito ang aking utos na kayo mga kaibigan sa isa't isa. Ang sabi pa sa 1 Peter 4:8, patungkol dito sa pag-ibig. 1 Peter 4 verse 8. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So kung may pag-ibig ka pala, yung mga kasalanan na nagawa mo, possible na pwedeng matakpan yun. Ha? 4:8 ng 1 Peter, ulitin ko. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. Romans 4:13. ng Romans. Ang sabi po ay ganito rin. Huwag kayong magkautang sa ano paman o kanino man, maliban sa mga kaibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Ini-insist ng banal na kasulatan yung pag-ibig. May dahilan po kasi bakit ini-insist ng banal na kasulatan na kailangan mong umibig dahil mayroong anak. May anak ang Diyos, may anak ang Diablo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan mong umibig. Meron pa isang talata ko bago tayo pumasok doon sa aking pinupuntusan. Sa Galatians 5:14. Ang sabi po ay ganito, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. So bakit talagang pinupush ng Biblia na kailangan mong umibig? Kailangan natin ipadama. Ang sabi sa verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Dito pala, sa creation, nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito ay nakahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo.